na naging dahilan naman para sa halimaw na mag-ipon ng lason para sa isang malakas na atake. Ngunit bago pa man ito ibuga ng halimaw ay sinungalngal ito ni Nor upang pilitin isara ang bibig nito, na naging sanhi ng pag-ipon ng lason sa loob ng katawan nito at tuluyang sumabog. Matapos matalo ni Nor ang halimaw ay agad siyang lumapit sa bata upang tanungin kung anong ginagawa nito rito, na kung saan inamin naman ng bata na nangako siyang dadalhin sana niya ang palaka patungo sa lungsod. Agad na nagkaroon ng agam-agam si Nor na marahil ang palaka ay gagamitin kasangkapan para sa pinapaitan, at ang pamilya ng bata ay nag-aalaga ng mga palaka upang itinda ang karne nito. Naisip din niya na kaya nagtatago ang bata sa isang barrier dahil ayaw nitong manakawan ng masarap na karne ng palaka, kaya't nagsimula siyang humingi ng paumanhin at sinabing babayaran na lamang niya ng installment ang kanyang nasira, ngunit sinabi ng bata na hindi na niya kailangan gawin iyon. Nang tanungin ni Nor kung paano nagawang dalhin ng bata ang malaking palaka ng ganoon kalayo, inamin ng bata na may kakayahan siyang kumontrol ng mga halimaw. Namangha rito si Nor dahil mayroon itong kakaibang kasanayan, ngunit sinabi ng bata na hindi iyon kasanayan, kundi isang kakayahan nilang mga demon folk, na kanilang taglay simula pa noong sila ay ipinanganak. Kaya habang inaasahan ng bata na magagalit si Nor ay lalo pang namangha sa kanya ang bida, dahil kung mayroon daw siyang ganoong kakayahan ay magagamit niya ang mga hayop upang makatulong sa pang-araw-araw na gawain. Nang tanungin ng bata si Nor kung talaga bang hindi siya natatakot sa kanya at sa kanyang kakayahan, hindi makita ni Nor kung bakit kailangan niyang matakot, dahil ang kakayahan na mayroon siya ay sobrang kapaki-pakinabang. Hindi makapaniwala ang bata nang malaman na may isang tao na iniisip na ang kanyang kakayahan ay may halaga, kaya't hindi niya napigilan lumuha dahil hindi niya akalain na maaari pala siyang makatulong sa ibang tao. Naisip ni Nor na marahil may mga mabigat na pinagdaanan ng bata kung bakit ganito ang kanyang nararamdaman, kaya't sinabi niya rito na malalampasan niya din ito balang araw, at makakatulong sa iba sa paraan na gusto niya. Mabilis naman lumapit si Nalin upang gamutin ang bida, ngunit sinabi ni Nor na ayos lang siya dahil medyo immune na siya sa mga lason. Hindi naman makapaniwala si Lin kung paanong nalampasan ito ng kanyang sensei, dahil ang tumama rito ay isang matinding mayasma, na sumisira ng kahit anong mahawakan nito. Puwera na lamang sa isang teknik na kilala bilang Sacred Spirit, na kayang pagalingin ang kahit anong sugat sa katawan, ngunit nangangailangan ito ng matinding pagpapaunlad ng katawan at isipan bago ito matutunan. Kinakailangan ng Saint Sovereign ng 40 taon upang matutunan ito, ngunit para sa kanyang sensei ay nagawa lamang niya ito sa mas maikling panahon. Nang hilingin ni Nor kay Lin na gamutin niya ang bata ay agad niyang napagtanto na isa nga talaga itong demon folk, habang nais din ni Nor na isama sa kanila ang bata upang mabigyan ito ng libreng sakay. Nagtangka namang tumutol rito si Ines, habang pinaalala naman ni Lin kay Nor na isa itong demon folk at ang ginawa nito sa pamamagitan ng pagdala ng halimaw. Ngunit nang sabihin ni Nor na kailangan niyang bumawi sa bata dahil napatay niya ang palaka na dapat sanang dadalhin nito sa bayan, ikinagulat ito ng dalawa at lalong naisip ni Lin na masyado nga itong delikado. Nang maalala naman ni Nor kung sino ang nagbigay sa kanya ng trabahong ito, sinabi ng bata na wala siyang alam kung sino sila. Habang batay sa kilos at kalagayan ng katawan ng bata, naisip ni Ines na marahil isa itong alipin at pinilit lamang na gawin ang mga bagay na ito. Nalaman din nila mula sa bata na hindi niya alam kung saan siya nanggaling, habang nakapiring lamang siya bago siya iniwan sa gitna ng kung saan. Habang nagpakilala sa kanila ang bata bilang Rolo, unti-unti namang napagtanto ni Lin na mali ang kanyang ginawa dahil hinusgahan niya muna ito batay sa mga narinig niyang kwento, imbis na makita ito bilang batang nangangailangan ng kanilang tulong. Kaya nang sabihin ni Lin na isama nila si Rolo sa kanilang paglalakbay, sinabi ni Ines na magiging malaking problema ito dahil sila ay patungo ngayon sa Mitra, na kung saan mariin na ipinagbabawal ang mga demon folk. Ngunit habang nag-iisip si Lin kung ano ang dapat nilang gawin, isang lalaki ang biglang lumitaw sa kanilang likuran at inakalang patay na si Rolo. Sa pagdating ng lalaki na nakapiring ang mga mata, agad niyang napansin ang sinapit ng kawawang Froggy habang natuklasan niya na si Nor ang pumatay rito. Humingi ng paumanhin si Nor sa pagsira sa isang napaka-importanteng food delivery, ngunit sinabi ng lalaki na wala naman siyang pakialam rito dahil siya ay inupahan lamang, upang kunin at ibalik si Rolo. Habang tila ang pagkakaintindi rito ni Nor ay may maganda itong pakay kay Rolo, bigla itong sumugod kay Rolo na mabilis naman niyang nadepensahan.
Habang nagtataka si Nor kung bakit ito ginagawa ng lalaki, sinabi nito na dahil babayaran siya ng malaking pera kapag naiuwi niya ang bangkay ni Rollo. Dagdag pa nito na maaari naman niyang ibalik ng buhay si Rollo ngunit papatayin pa rin ito ng kanyang kliyente, kaya't iniisip niyang patayin na lamang ito para hindi na aksayado sa oras. Habang hindi naman masundan ni Lin ang mga galaw ng kanyang sensei at ng assassin, biglang tumalon ng lalaki patungo kay Rollo ngunit agad itong nadepensahan ni Nor, na ikinawasak ng punyal nito. Muling bumunot ng 2 pang punyal ang lalaki at inatake si Nor ng ilang beses, bago nito sabihin na medyo nakakainis na ang bida dahil hindi niya ito magawang tamaan. Kaya nang seryosohin na ito ng assassin ay umatake siya ng napakabilis sa bida. Ngunit bago pa man ito tumama sa mukha ni Nor ay nagawa na naman niya itong masangga, subalit ikinatilapon niya ng ilang metro. Bagamat ikinamangha ni Nor ang kakayahan ng assassin dahil kaya nitong lumikha ng malakas na atake gamit lamang ang maliit na punyal, naiinis naman ito dahil muling nawasak ang kanyang sandata. Gayunpaman ay muling bumato ang assassin ng mas mabilis at mas malalakas pang mga atake gamit ang panibagong punyal, kung saan si Nor ay napapaisip na hindi niya matatagalan ang mga ganitong atake, habang prinoprotektahan si Rollo. Dahil sa tindi ng laban ay kinakailangan ng buksan ni Ines ang kanyang kalasag upang maprotektahan si Lin, habang tuluyan naman niyang nakilala ang assassin base sa estilo ng pananamit nito, na tumutugma sa dating S-rank adventurer na kilala bilang The Deadman Zodo. Noong panahong may meeting ang 6 na soberano, biglang dumating si Ines dala ang isang kaso tungkol sa isang target na opisyal ng patay, ngunit nananatili pa ring open case. Ipinaliwanag sa kanya na ang target ay formal nang idineklarang patay sa publiko at ang target na iyon ay si Deadman Zodo, na dating S-rank adventurer na naging isang wanted, na ngayon target na ng mga S-rank adventurer. Nang magkaroon ng interes na tugisin ito ni Gilbert, agad siyang tinanggihan ng mga soberano dahil binigyang diin nila na masyado itong delikado. Subalit dahil talagang malaki ang interes rito ni Gilbert, nagpa siya si Oka na ipaliwanag sa kanya kung paano naging bihasa si Zodo sa sinaunang alchemy ng Dwarven, at nakuha ang titulo ng pagiging Dragon Slayer sa edad lamang ng 13. Patuloy pa itong nagkamit ng mga parangal hanggang sa maging kilala ito sa iba't ibang lugar, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito naging kasing bait ng isang hero tulad ng inaasahan ng mga tao sa isang fairy tale. Nagsimula siyang gamitin ang kanyang kakayahan sa maling mga pamamaraan tulad na lamang sa pagpatay ng mga tao, kaya't nagkaroon ng panukalang tanggalan ito ng lisensya bilang adventurer. Ngunit dahil may kakayahan itong pumatay ng mga malalakas na halimaw na nakakatulong sa guild, ipinagpaliban ang paghatol rito at walang natanggap na parusa. Habang si Zodo ay tumatanggap ng anumang trabaho basta't siya ay mababayaran ng malaking halaga, nagkaroon siya noon ng isang kliyente na nag-alok na malaking pera upang wasakin ang isang kaharian. Pinatay niya ang lahat ng miyembro ng kanilang hukbo pati na ang buong royal family nito, na tila ba isang pugad ng mga goblin ang nangyari. Kaya't upang maiwasan ang mas marami pang pagkasawi, nagpa siya ang guild na ipakalat ang balitang patay na si Zodo upang wala nang sumubok na kalabanin ito. Samantala, nang masiraan na naman si Zodo ng isa pang punyal, naiinis siya dahil balak yatang wasakin ni Nor ang lahat ng kanyang koleksyon. Nang sabihin ni Nor na babayaran niya na lamang ito, hindi naman ito ininda ni Zodo dahil iniisip niya na gawa ang kanyang punyal sa orichalcum at pangil ng dragon na hindi madaling masira, kaya't napapaisip siya kung anong klaseng sandata ang hawak ng bida. Gayunpaman, nagdesisyon na si Zodo na gamitin ang kanyang huling alas at inihagis sa ere ang kanyang unang nasirang sandata, kung saan gumawa ito ng pulang liwanag bago kumalat sa daan-daan pang mga punyal. Habang nakilala ito ni Ines bilang Silver Cross na kilalang sandata na kayang pumatay ng daan-daan sa isang atake, sinabi naman ni Zodo kay Nor na maaari niyang subukang sirain ang kahit ilan sa mga ito, ngunit kaya niyang lumikha ng mas marami pa. Kaya nang sinimulan na ni Zodo na paliparin ang mga punyal, sinubukan ni Nor na harapin ang lahat ng mga ito, ngunit dahil napakarami nito ay napilitan siyang gawin human shield ang kanyang katawan upang maprotektahan lamang si Rollo. Nang napansin ni Ines na hindi ito kakayanin ni Nor nang siya lamang mag-isa, naisipan niyang tumulong ngunit bigla niyang naalala na ang tanging ibinigay lamang sa kanyang misyon ay siguraduhing ligtas ang prinsesa. Subalit matapos niyang maalala ang mga ginawa ni Nor, nagdesisyon siyang sundin ang kanyang puso at nagpaalam kay Lin upang tulungan ang bida.
Kaya sa paglipad ng walang katapusang mga punyal ay napagtanto ni Nor na hindi niya ito lahat magagawang salagin, kaya't naghanda na siya upang protektahan si Rollo.